Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawain ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na mandatory drug testing sa government officials o mga elected officials or yan. Ito ay for all offices ng at mga opisyales ng lahat ng elected officials yan. So ngayon, ang batas na ito na panukala ayon sa palasyo ay unconstitutional under Section 2 Article 3 of Philippine Constitution. Yan. Ayon do sa ating palasyo kay spokesperson Claire Castro, kung general ang panukalang aside from random testing at constitutional according may privacy rights tayo sa constitution, so unconstitutional yung sinasabing kung pangkalahatan ito na halimbawa yung all offices siguro yun, or kahit man sa pangkalahatan sa mga halimbawa taon-taon nga or sa mga government officials ay ito ay unconstitutional. Subalit dito sa ating ipinasang batas na Dangerous Drug Act o Republic Act 9165 ay maaaring magkaroon ng mandatory drug testing ang mga empleyado. So yan yung dun sa ating Dangerous Drug Act 9160 pwedeng mandatory drug testing yung mga employees yun, mga empleyado siguro para na rin siguro sa pamahalaan yun. Ewan ko kung ano paluo ang IRR noon sa 9165. So pero pwedeng i-drug test yung using that batas sa Republic Act. So ewan ko paano wala naman siguro complete yung dalawa na yun. Yung mandatory for the employee at saka doon sa constitutional na sinabi ni Claire Castro na nakapasa na doon sa Republic Act. Siguro ay may ibang tutunin sa iba pang bagay. So ngayon ang ating Senado ay magkaroon ng rule na gawing institutional and drug testing sa Senado. So yun, nagagawa na sa Senado yan dati nitong mga nakarampa na nagkakaroon sila ng random drug testing. So ngayon, yung ating The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng panukalang batas ni Senator Robin Padilla ay ang ating side dito ay i-review yung batas under Constitution at itong RA 9165 Dangerous Drug Act at iba't ibang batas na kakibat dito upang magkaroon ng mandatory drug testing o random drug testing ang kawani ng pamahalaan mula mataas o maliit na kawani at offices or agency and departments kung palalawigin pa roon aside from doon sa panukalang official lamang o yung mga elected official lamang. So kung halimbawa lahatan ay siguro tingnan mabuti kung alin yung batas i-conflict sa panukalang batas na ito na halimbawa yung mga opisyalis lang at hindi nakasama yung lahatan na i-random drug test sila. Siguro pwede naman lahatan random drug testing lahat ng opisina. Siguro mga ganon. Aside from the elected officials or mga opisyalis lang ng pamahalaan ay i-random drug testing. Siguro po pwede yun kung halimbawa sa iba't ibang mga departamento.
Nila kahit siguro, hindi, siguro pwede ilang beses ang taon gawin, random. Ibig sabihin, gagawin in any time na maaaring gawin sa kanila, lalo na kung may ganyang issue sa loob ng kawani ng pamahalaan. So, depende siguro doon sa ano, depende doon sa ano sa ahensya or pangkalahatan ay siguro lalagyan ng random drug testing. So ang Senado ay na-roll out na ito noon pa kaya Senator Tito Soto. Siguro ay maaaring sa office ng Senado ay maaaring gawin ito na may kapayagan ang buong departamento para ipakita sa lahat, gayahin sila na drug-free office ang mga department. So yun. Siguro ay siguro kung bukal sa kalooban nung halimbawa kung lahatan ng opisyal aside from dun sa mga opisyales, halimbawa yung mga elected official lang ay yung mga opisyalis mismo na continuous yung kanilang trabaho at saka yung or mga appointed, tapos ay yung mga empleyado mismo ng ating mga halimbawa elected officials or any officers, siguro kung pwede maglagay ng random drug testing. Pwede siguro naman gawin yan na kung nagawa na nga nila sa Senado, hindi lang yung mga official doon, pati yung buong yun, pwede rin siguro doon sa iba't ibang mga ahensya na kung nagawa na nila sa Senate yun, maging sa iba't ibang office din siguro kung pwede. Dahil para nga naman model sila for the Filipino people na sa kampanya laban sa drugs, di ba? Na para iwasan ng taong bayan yung drugs. Ngayon ay kasi yung taong bayan hindi naman talaga basta pwede rin na i-drug test sila doon sa offices kung pwede kung nagtatrabaho ka. Pero kung ikay pangkaraniwang tao, hindi ka naman basta-basta pwede sabihin pinag-iinalangan ng droga, magpapadrug test ka. Dapat kasi ikaw hindi ka, possession, or ikaw ay nahuli sa possession yun. Hindi ka drug test plus ikaw ay isa do sa kasalanan ng punishment. I-rehabilitate ka muna. Tapos yung iba, kukulong siguro kapag kung patuloy kang gumagawa nun. So ngayon ay siguro ay kagaya yung mayroon tayong batak ngayon, parang counseling. Kung halimbawa ikaw ay suspected drug user, parang counseling yata. Ewan ko kung nako-compel nila ang i-drug test yung mga ganun. Pero right to privacy kasi yun eh. So ngayon ay siguro yun ding drug testing isang mahalagang bagay para kung napag-iinalaan ka, pwede ka magpa-drug test para patunayan mo wala hindi ka nag-droga. Siguro isang bagay rin yun na ganun. Napatunayan mo drug test mo ako, hindi ako nag-droga, parang ganun. Diba? So, papatunayan na ikaw ay malinis at doon sa mga allegation sa iyo. So hindi ka napapasok doon sa mga counseling ng badak or anumang ginagawa ng gobyerno against drugs kung ikaw naman talaga ay hindi nag-droga. Pero kung halimbawa nahuli ka na possession, aside from submit ka doon sa barangay for badak, pwede ka na rehab. Merong barangay parang barangay aside from the first offense. Second offense, siguro kung pwede ka na ma-rehab kung ganoon. Kasi kung yan, maramihan yan, kagaya noon ay mapupuno ang yung rehabilitation center. So ngayon sa nangyaring issue sa Senado kumakailan na may gumamit ng marijuana at base sa kagayang amoy ng marijuana na naamoy ng isang gwardiya na napagreklamuhan ng staff ni Senator Lacson ay ipakita na malinis ang kanilang hanay pagdating sa ganitong issue ng droga. So, yun. So, may nangyaring issue paggamit ng marijuana doon sa Senate. Doon ang pinagbibintangan ay itong staff ni Senator Robby Padilla. So, ngayon ay nagsasagawa sila ng random drug testing para doon sa mismo mga senador o mga kawani nila para patunayan yung
malinis sila sa aligasyon na yan o issue na yan na mayroong naamoy na marijuana dyan. So ngayon yan ay inimbestigahan na rin ng Sergeant at Arms at pinatunayan kanilang inimbestigahan na mga pangyayari niya. So ngayon, ang pangyayari ito ay hindi naman dapat sana noong una muna na isinapubliko kung walang sapat na pag-iimbestiga at kung sa patunay ng Senate Sergeant at Arms na may nangyayari paggamit ng droga ay dapat na siyempre maisa publiko at magkaroon ng ganyang random drug testing upang malaman at may makita ang status ng mga kawani sa Senado na nasabing pinagbabawal na droga kung sila ay wala nga talagang tunay na hindi naman talaga sila gumagamit at parang kagayang amoy lang maaari ang naging issue. Pero siguro kung ganun muna ang issue, kagayang amoy lang, dapat hindi muna sila nag-iskandalo na gano'n, no? Na pinaghihinala, kung sila maghinala ang tao na masama sila, for that, lalo na opisina ni Senator Padilla. So, siguro ay bago umalingas-ngas, nag-imbestiga muna, bago inaya kung may totoo. At papadrag ko sila at kung sino yung positive, di ba panugutin, di ba? Sa garon dapat muna siguro. Pero ngayon siguro napatunayan na sa publiko na yan, ayun. Tingnan nila kung sino talagang makatotohanan na sila ay talagang malinis talaga dyan at walang gumagamit talaga dyan sa Senado. So dito sa issue ito ay nakalulungkot ito kung ito ay may katotohanan o gawang issue lamang sa office ni Senator Padilla. So kung saan ay may kampanya pa naman yung ating kagalagalag na Senator Padilla sa pagpasa ng batas na gawing legal yung marijuana o yung nakagawin itong for medical purposes o medical marijuana. So sayang yung kanyang kampanya na yan na siya ay nagsasagawa ng panukalang batas for medical marijuana. So mababahira ng isyong ito na ito ay magamit sa hindi tama, lalo sa opisina niya. Yung nagpapanukala siya ng medical marijuana. So malaking issue para doon sa kanyang ipinapanukalang batas na yan na ito ay maging batas para makatulong doon sa may mga sakit na nangangailangan na ito'y gamot para doon sa may sakit na gano'n. Cancerous na gamot siya. Eh ngayon kung nagagamit na ganyan, lalo sa opisina niya, issue, sana hindi paninirala para doon, ay sana hindi naman ito ay makasira doon sa kanyang kampanya na kung pagpapatuloy niya pa yon. So ang pangyayari ito ay na masisira yung office niya para may basa at suportahan ang batas na ito kung ganyang mayroong siya ay magagamit ng ganyan ng hindi mabuti at hindi para doon talaga sa mga may sakit niya. So yun, lalo na stop niya yung pinagbibintang pinaghina. Sana hindi paninira. Sana ay naging ito ay isyong pagkakamali lang na amoy at hindi talaga mayroon talaga naninira sa kanya para from that at any o sa kanyang office or lalong-lalo na doon sa isyong yan kasi meron tayong natatandaan na nagsusulong siya ng panukalang batas hinggil diyan. So we hope ay ma-resolve agad ng Senado ito at ng office ni Senator Padilla upang hindi masira sa kanyang kampanya na medical marijuana kung ito ay patuloy na ipapanukala at iba't ibang makakasama sa kanyang office yan. So sana ay hindi naman ito makasira doon sa kanyang kampanya na yan kung pagpapatuloy pa. So at doon din sa mga ka-office mo, kaya lalo na doon sa artista kay Nadia Montenegro. So ayun, sana siya ay clear dyan. Siguro pa-drug testing din siya. Parang nag-resign na muna siya. Kawawa din yung tao kasi siyempre kaya nagtatrabaho yan, kailangan din ng trabaho niya. Tapos mag-resign siya because of that na alingas-ngas. So sana ay hindi naman totoo para makabalik na ulit siya doon sa office na yun at makapagtrabaho. So, siguro kailangan din niya ng trabaho dahil hindi naman nag-artista ngayon yung artista na yun. So yung random drug testing ay malaking gawain. Ito taon-taon in random para mapatunayan kung malinis ang mga kawani na bawat offices or yung kahit opisyalis lang or papalawakin maraming trabaho kung taon-taon pero kung kailangan pero siguro kung random drug testing lang hindi naman siguro mahirap pero kung taon-taon siguro po pwede naman siguro kung sa mga opisyalis lang
Siyempre, pupundohan din yan or may dadagdagan ng pondo ng DOH or hindi naman siguro makakadagdag pondo sa DOH kung magkakaroon ng random drug testing para maging ehemplo yung bawat ahensya mula offices o opisyales. Isama na nga naman niya lahat ng mga yung official na mga hindi politiko o hindi ini-elect. Official, kaya si kabinete, tapos mga official na mga kawani ng pamahalaan, kung siguro po pwede, or maging siguro pinakamalit hanggang sa janitor nila ay i-drug test siguro para makasiguro na that office, halimbawa, departamento ng Senado, kagaya na nagawa na institutionalize na nila, so pwede rin siguro sa ibang opisina na itong opisina ito clear, hindi talaga ito gagawa ng ganitong klase ng mga kabalbalan na gumagamit ng droga. Kasi syempre, kung yung bayan ayaw magdroga, bakit kayo dyan ay gano'n, di ba? So, yun. So, naway gabayan ang kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria, ang pamahalaan at ang kawani. Dito at hindi maligaw ng landas anumang rukso sa ating kapaligiran, kagaya ng droga at anumang kasama niya. Sana yung ating mga sa pamahalaan, magabayan kayo ni Banal na Santa Maria at may iwasan nyo yung droga. So, kayo ay mamuhay ng malinis, matuwid, with the guidance of God and Jesus Christ at kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. So maging clean living. So yun, ating pamahalaan. From any crimes, any bad behavior, any evilness. So yun. So maging mabuting mamuhay or maglingkod sa pamahalaan at kabunin pa. Lahat magabayan para tayo ay mamuhay ng mabuti, matuwid, lalong-lalo na hindi lumalabag sa batas ng pamahalaan. So muli, ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay magliwanag sa buong bansa. Mula pamahalaan, mamamayan, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang ng tao, patas sa hustisya at mamahalan ng mabuti. Iwasan yung korupsyon, ang abuso, yung pang-api ng tao, ang sariling interes. Bagkos ay tugunin niya yung sinabi natin paglilingkod. At yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paggawa ng krimen. Suportahan nyo yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatan pansin. So, makapamumuhay tayo ng ayon sa karapatan. Maginhawa, maunlad, mapayapa. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating paniniwalaan. Mula sa ating mga Kristiyano, makakapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Mula Panginoon sa Kristo ng maunlad, magaan. Hindi magulong lipunan, naghihirap, nagdidigmaan. So mahirap ang ating pananampalataya sa ganung klase ng kalagayan. Pero kung nasa kalagayan tayong maunlad, mapayapa, nais sa karapatan, so magaan ang ating pananampalataya. At makapanampalataya tayo ng lubos. Ngayon, even though, magulungan yan, mahihirap pa man yan, o magaan man yan, maging stick tayo sa pananampalataya at maliwanagan tayo ng pananampalataya. So muli, sana ay nakapagsabuhay sa naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo. Yun, komentaryo at konsultasyon sa limuto. Magandang hapon sa inyo lahat at sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng banal na Panginoon at sama-sama tayong mabuhay ayon sa mabuting balita. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat.